Good day everyone. Good day ma'am. My name is Oscar Imanduso Jr. from BTB Data Tracy. So I will be the reporter of Group 5. So I will be discussing to you the examples of internet threats. Include malware, phishing, ransomware, social engineering, and distributed denial of service or DDoS attacks. So number one is malware or malicious software that can corrupt data or take control of a system. So this is the application na installed without our permission. So it can be cause a threat. No? So example, napindot natin or may napindot tayo na links or mga um, links or mga information na napindot natin and then may na-install na application sa ating cellphone na without knowing or without our permissions, no, hindi natin alam na may na-install na pala na ibang application sa ating cellphone or na makukos ng threat sa atin na maaring makorrupt yung control ng system ng cellphone natin. And then it can be steal our personal information, no, kasi kapag na-steal yung personal information natin, it can be threat to us, no. For example, gagamitin yung personal information natin sa iba, so sa bad influence or sa gagamitin sa bad, no, yun. So dapat is alerto tayo sa mga links na sinesend na sa atin. Dapat wag nating basta-basta pindutin kasi maaaring ito ay magdala sa atin sa ibang application or magdala sa atin ng sa ibang software na maaaring makorrupt yung ating system or maaaring ma-theft or maaaring ma-theft yung our personal information. And the next one is phishing. So a scam where a user is tricked into giving sensitive information. No, kasi phishing can lead to identity theft, no, financial loss, and under unauthorized access to cooperate system. So yung phishing is example din dito sa may sinend sa atin na links. For example, sinend sa atin na may nanalo daw tayo ng mga 24,000, then just click just click the link and then na-click natin. So that's the time makukuha yung personal information natin and then gagamitin yun para sa bad influence or maaari din yung phishing is involve fake emails or website that look authentic, no, parang fake emails. Samples may sinend sa atin na legit daw, legit na emails or legit na website, then na-click natin without knowing na ito pala yung paraan ng mga hacker to get our personal information, no. So yun, dapat alert tayo doon. And the third one is ransomware. This is a malware that encrypts a user's files and demands ransom payment to unlock them. So one of the most dangerous types of cybersecurity threats, no? Kasi dangerous talaga to kasi kapag na-hack yung information natin or na-hack yung security system or na-hack yung or na-corrupt yung system natin, tapos hindi natin ma-open, so magsasend sila ng message to us na magbabayad muna tayo para i-open nila or i-activate ulit yung system natin, which is para magkapera sila, no. So that will be called a ransomware. Humihingi sila ng ransom para ma-activate ulit yung information natin or ma-activate ulit yung system ng cellphone natin or ng application or website natin, no. Yun.
Okay, so the fourth one is social engineering. So social engineering, a tactic that manipulate users into divulging confidential informations or involve gaining the trust of users to deceive them. Example include pretextings and biting. So ito yung mga hacker na kukunin muna yung ang trust mo, and then after that, after makuha yung trust mo, they will be manipulate to you and ask something, no, ang mga manghingi sila sa iyo ng pera kasi gagamitin daw ganito ganito, no. So ikaw naman, nakuha na yung trust mo, so ibibigay mo kasi naawa ka na ganon, na ano niya, nakuha na yung kahinaan mo, so ikaw ibibigay mo agad. Na without knowing na yun yung paraan nila para ma-scam ka or ma-hack, para magbigay ka ng pera. So yun, example dito yung mga sa online, no? Yung mga example, kunyari manliligaw sa'yo, kunyari may gusto sa'yo, tapos without knowing na yun yung paraan nila para magkapera, kasi pagkatapos nilang manligaw, ganon, manghingi sa'yo ng pera o hindi, or manghihiram, ganon, and then pagkatapos nun, mawawala na parang bula. So ikaw, so sino magbabayad nun, no? So, no, dapat aware tayo sa mga ganito, sa mga social engineering, kasi may mga hacker talaga na, or mga scammers, no, na kukunin yung trust natin para magbigay tayo ng pera sa kanila. So, and then next is the distributed denial of service or DDoS attacks. So it an attacks that attempts to make a website or service unavailable. So for example ng DDoS attacks, no, example mayroon kang online store, no, Lazada, no, so may mga customer ka na nagre-request sa'yo. So for example, nag-request sila sa'yo, then pupunta yun sa server mo, and then pagkatapos nun, may papasok ng hacker, no, so yun yung mga DDoS attacks, no, papasok siya and then magsisend sa'yo ng request ng mga millions or thousands, no, na request, no, so para sa DDoS attacks, no, para ma-corrupt or so yun, no, may online store ka, and then may mga customer ka na nagre-request sa'yo, and then you nag-request sa'yo, then pupunta sa server mo, and then papasok si hacker, so or si attacker, no, papasok siya, and then magsisend sa'yo ng request na sobrang dami, na parang may ginawa siyang multi-threats para mapuno yung server mo, para may mangyayari sa computer mo na maaaring ma-corrupt or ano yung system mo, and then, no, so ma-overwhelm yung system natin dahil sa mga sinend ng attacker. So magiging distributed denial of service siya kasi when kapag gagawa siya ng application, and then mag-send siya ng link sa mga customer, sa ibang customer, no, magsisend siya ng link na, for example, link na may natanggap ka ng 1 million, ganon, and then mag-install ka lang ng apps ng ganito, ganon, no, so yun, dinidistribute niya yung mga yung application, and then so pagkatapos niyang i-distribute yung email, tapos na install ng mga ibang users, no, computers, so ma-install nun, so makokontrol niya yung other computers, no, yung may mga na-install na application na sinend niya, and then after that mag-send lang siya ng go signal sa application doon sa mga na-install, and then yung mga na-send niya ng email or
nag-install ng application, yun yung nagsisilbing botnet niya. Yun yung mga example ng mga soldiers niya. So yun, mag-go signal, maaring mag-send sa server na maaring mapuno yung server mo, maaring ma-corrupt yung system mo, maaring ma-shutdown dahil sa sobrang dami ng mga request na sinend ng attackers or ng mga botnet niya, no? So that is my report, no? So and then dagdagan ko lang yung protect, no, mga protect against internet threats. So we will use strong passwords for online accounts, no, para hindi ma-hack or madaling ma-hack yung information natin, and avoid public Wi-Fi's for sensitive transactions. So no, avoid natin yon, and use a firewall and antivirus software, no. Mag antivirus talaga tayo time to time, no, cellphone natin para natin ma-prevent yung mga virus. And then be wary of unexpected email, no. Huwag nating basta-basta pindutin yung mga links na sinesend sa atin na maaring malware, phishings, no, mga viruses, ganon. So maaari huwag natin pindutin, and encrypt sensitive data, no, yun. And then back up important data regularly, and train employees about cyber threats, no. Nagtitrain talaga yung mga staff natin sa cyber threats, and develop an accident response plan, no. Kung natin response agad yung mga link na sinesend sa atin, no. Yun. So that's all my report. So thank you and God bless. Thank you for watching.